Good morning sa inyo mga kababayan. Welcome po muli sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Abay, akalain yung nais daw nitong si BBM na magpagkasundo na sa mga Duterte. Ang tanong ko po sa inyo mga kaibigan, naniniwala ba kayo rito? Meron po kayong sariling sagot, meron din akong sariling paninindigan tungkol dito. Nais daw niya makipagkasundo na dun sa isang yun sa isang panayam ng isang mamahayag na ayaw na niya ng kaaway, gusto niya ng kaibigan. At kung bibigyan daw siya ng pagkakataon, nais na makipagkasundo sa mga Duterte. Ngayon pa, nako naman, Mr. President, ang lalim na ng sugat na nagawa. Matindi ho yung sugat na ginawa ng inyong administrasyon sa pamilya Duterte. Ngayon ninyo sasabihin na gusto nyo makipagkasundo, makipagkaibigan muli after ng mga nangyaring yun na masakit. Hindi lang sa mga miyembro ng pamilya, kundi masakit na masakit lalo sa mga supporters ng pamilya Duterte. Unang-una, hinayaan mong ma-impeach. Hindi mo napigilan. Hinayaan mong ma-impeach si Vice President Sara Duterte dyan sa Kamara na pinamumunuan ng iyong pinsan na si Tambaloslos. Pangalawa, pinabayaan mo ring arestuhin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tuluyang dinala dyan sa ICC. Yung magkasunod na pangyayaring yun ay matindihong dagok, matinding sugat sa puso at damdamin ng mga miyembro ng Duterte family at siyempre lalong-lalo na yung mga supporters ng naturang pamilya. Sino ang lolokohin ninyo? Yan ang tanong nila eh. Sino ang lolokohin ninyo sa sinasabi niyong gusto niyo makipagkasundo sa pamilya? Dapat noon pa sinagkaan mo na yung posibilidad na maaari kayong mag-away, na hindi na maaring magkasundo pa magpakailanman. Pinabayaan mo tapos sasabihin mo, nangihinayang ka dun sa nasimulan ninyo ng partnership ninyo ni Vice President Sara Duterte. Ano ba kasing ginawa mo? At sabi ho ng Pangulo, mga kaibigan, itong second phase ng kanyang presidency na, ngayon lang niya napagtanto, ngayon lang niya na-realize na marami nga palang dapat baguhin sa kanyang administrasyon. So, after 3 years pa niya napagtanto na ang daming mali na mga nangyayari sa kanyang administrasyon. Kaya ang sabi po niya, mga kaibigan, mas mainam yata na mas maging mabangis ako ngayon. Dahil parang yun ang pakikinggan ng kanyang mga opisyal ng gabinete, down to his cabinet at sa pinakamababang opisyal po ng gobyerno. Parang yung kanyang pagiging mabangis daw ang tinitingnan niya para mas maganda ang pagpapatakbo ng mga opisyal ng pamahalaan. Huli na. Ngayon mo lang na-realize, manong yan, after 3 years na nasa second phase ka na ng iyong administrasyon as President of the Republic of the Philippines. Ang hinihiling mo sana natin kay Pangulong Marcos, kung talagang nais niyang may pagbabago, mga kaibigan, at gusto niyang maipakitang mabangis talaga siya at walang sinisino, at ang talagang boss niya ay ang mamamayang Pilipino na bumoto sa kanya, magbigay ho siya ng sampol, ihemplo. Sino ba yung unang-una mong sisibakin? Sino ba yung unang-una mong sisipain sa pamahalaan? Dapat yung mga malalapit sa'yo. Dapat yung mga dikit sa'yo. Dapat yung kamag-anak mo pa nga mismo eh. Sino ba yung matunog na buhaya? Sino ba yung matunog na kumakain ng pera? Sino ba yung matunog na magastos sa gobyerno? Hindi ba kamag-anak mo? Kung nais mong magbigay ng sample, Mr. President, yung pinakamadikit sa'yo, kung po pwede nga lang kamag-anak mo, yun yung unang sipain mo. Ipakita mong
Yun ang magiging ehemplo mo ng iyong administrasyon na wala kang sinisino. Pero dapat hindi ka naghintay ng 3 taon pa. Dapat noon pa. Dahil yung sinasabi mong handa ka makipag-reconcile sa pamilya Duterte, late na yan para sa akin Wala na mangyayari yan. Matinding sugat sa puso at damdamin ang idinulot mo sa pamilya at sa kanilang mga supporters. Sinasabing bukas daw si Pangulong Marcos na makipagkasundo sa mga Duterte. Doon po naman sa isang podcast, mga kaibigan. Ayon sa Pangulo, ayaw daw niya ng gulo. Gusto daw niya makipagkasundo sa mga tao. Mas maganda daw na nagkakasundo lahat dahil masyado na siyang maraming kaaway. Sabi niya, hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko ng kaibigan. Sino bang gumagawa ng kaaway? Hindi ba ikaw mismo, Mr. President? Dapat isipin mo muna yung mga sinasabi mo Yung sinasabi mo na makikipagkasundo ka sa pamilya Duterte, para sa akin lang hindi kita inuudyukan o hindi ko inuudyukan kung sino man. Pero malabo na mangyari yun Matindi na yung sugat na idinulot ng iyong administrasyon sa pamilya Duterte at sa mga supporters ng mga ito. Kaya para po sa akin, mga kaibigan, itong sinasabi niyang reconciliation, hindi mangyayari yan. Para sa akin lamang yan, mga kaibigan, Sa inyo, anong masasabi ninyo? Aminado rin naman ang Pangulo na nagsawa na ang publiko sa mga ingay politika kaya't ginawa niya ang lahat para sa eleksyon ay mayroong pa ring mga natalo sa halalan. Dismayado umano ang mga tao sa serbisyo ng gobyerno dahil hindi nila ito maramdaman dulot ng masyadong mabagal na galaw ng mga proyekto. Inaamin niya mismo yung kanyang pagkakamali. Kaya nga napag-decide niya na after 3 years, doon lamang siya, mga kaibigan, gagalaw at magiging mabagsik. Mabagsik kanino? Magpakita ka ng bagsik sa mga opisyal na itinalaga mo mismo. Pwede bang sampulan mo kami, Mr. President? Pwede mo bang ang unang biktima ng iyong bagsik? Pwede bang si speaker mo, yung speaker ng House, yung pinsan mo, na kung saan marami na ang nagkalat ng mga balita na siya ay masyadong magastos. Siya daw ay kumakain ng pera. Nagbabase lamang tayo dun sa mga lumalabas ng mga balita, Pero kung may gusto kang sampulan, Mr. President, sampulan mo yung madikit sa'yo, sampulan mo yung malapit sa'yo para maniwala ang tao sa'yo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, Kape at Balita ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po. Ako po si Buddy Bernardino. Bye!